Scorpio, hello! Welcome to my channel. Ang general reading po natin ngayon ay para sa inyo, para po sa August 1 to 15. Magsilbing gabay lamang po ang mga messages na mapapakinggan ninyo sa video na ito, maganda man or hindi. General reading po ito ha, kaya nakikita ko po sa unang apat na card ninyo, parang meron po ditong nangyayari na seryosong conflict. Meron kayong mga disagreement sa inyong relationships, arguments, yan po yung nakikita ko. Na siya pong dahilan para ang inyong relasyon ay hindi po makausad. Ang ibig sabihin po nito ng Knight of Swords na to ay kung ano man po ang inyong problema na yan, baka kulang lang po kayo sa maayos na pag-uusap. Nagsasuggest po ito na kailangan nyo pong pag-usapan ng harapan, ng maayos, ng may katapatan, kung gusto niyo pong maayos ang inyong relasyon. Magkakaroon po kayo ng isang harmonious at masayang relasyon kapag na-overcome po ninyo ang ganyang klaseng problema sa inyong sitwasyon ngayon. Or kung hindi man ninyo na-experience pa ay baka sa mga parating na panahon ay magkakaroon po kayo ng seryosong conflicts tungkol po sa kakulangan sa maayos na komunikasyon. Wala naman po kasing perfecto na relasyon, lalo na kung ang isa po sa inyo ay medyo mataas yung pride. Kung ang isa po sa inyo ay may ugali na ayaw makinig ng opinion ng partner. May ganun po kasing sitwasyon, di ba? Kaya ang simpleng conflict ay nagiging seryoso. At kapag hindi po kayo marunong makinig sa side ng bawat isa, example, ikaw lang yung bida or yung person mo lang yung bida lagi, ay talagang hindi po kayo magkakaintindihan kahit sa simpleng problema lamang or simpleng pagtatalo. Pwedeng ang iba po sa inyo ay dinadaan po sa pagtatalikod or umiiwas. Ganun po. Kung may ganitong problema ay ayaw nyo ng maayos na pag-uusap, parang tumatakas po kayo, lumalayo kayo. Or kung hindi kayo ay yung inyong person ang may ganyang ugali, kaya hindi po kayo nagkakaunawaan. So, itong card nag-a-advise po na kailangan po ninyo ng maayos na pag-uusap. Face-to-face at heart-to-heart na pag-uusap kung gusto po ninyo ng isang relasyon na maganda. At kung gusto po ninyo na maging successful ang inyong present relationship. Nakikita ko po dito sa cards na to na ang isa po siguro sa inyo ay kailangan pong maging mapagkumbaba.
kahit medyo nai-stress ka na sa mga pagsubok na inyong pinagdadaanan, ay kailangan po yung isa sa inyo, kailangan pong mag-give way, or kung ang partner mo ay medyo mataas ang pride, baka kailangan mong unawain muna siya. Baka meron lang din siyang pinagdadaanan na personal na problema, kaya posibleng mainitin ang kanyang ulo. Pwedeng gano'n, di ba? May mga sitwasyon na ganyan. Pwedeng may problema siya sa kanyang family, sa kanyang magulang or mga kapatid. At nadadala po niya yung init ng kanyang emosyon sa inyong relasyon. Parang naapektuhan ang inyong love relationship. Unawain muna kung gusto po ninyo ng maayos na relationship. Nakikita ko po dito ang energy ng Cancer, Scorpio, at Pisces. Ayan po. Yan po ang energy ng inyong partner, ng iba sa inyo. Yun. Kailangan lang po sa isang relasyon ang give and take. So, meron po kayong pagdadaanan na medyo pansamantala lang naman po na mga pag-aaway na magbibigay po sa inyo ng hindi magandang emosyon. Pero nakikita ko po dito sa inyong card na pwedeng susuyuin din po kayo ng inyong partner. Baka meron lang po siyang ibang problema. Parang sa inyo lang po niya na ilalabas ang kanyang emosyon. Dahil baka iniisip niya na mahal mo siya, mauunawaan mo siya. Ayan po ang aking nakikita dito. So after siguro ng mga ganitong sitwasyon, ng mga conflicts, ay malalampasan nyo rin po kapag inunawa nyo po ang inyong partner. Pwedeng kayo po ito, masyado po kayo maunawain. At kung ano man po yung pinagdadaanan ng inyong person, ay pwedeng nauunawaan nyo yun. Ganon nyo po siya kamahal at ganon nyo siya ka-suportado. Kaya malalampasan nyo po ang conflict na yan, gaano man siya kaseryoso. Idaan nyo lang po sa magandang pag-uusap. At kung ano man yung pinagdadaanan ninyo ngayon na hindi maganda sa inyong pakiramdam, ay pansamantala lang po yan. Susuyuin din po kayo ng inyong person at magkakaroon ulit kayo ng masayang relasyon. Wala naman po kasing perfect na relasyon. Hindi sa lahat ng oras ay laging masaya. Dumadaan po talaga ang mga panahon na nagkakaroon po talaga ng mga pagsubok. Sinusubukan po ni universe kung gaano po kayo katibay. Kung gaano po katibay ang inyong relationship. At kapag na-overcome po ninyo lahat ng pagsubok na inyong ma-encounter sa inyong relasyon, ay dadating po ang araw na dalawa rin po kayo ang mag-celebrate sa inyong tagumpay. Yan. So, kung mauunawaan po ninyo ang inyong person, ay unawain nyo na lamang po kahit kayo ay medyo na-stress na sobra, parang gusto nyo nang sumuko sa mga pinapakita niya sa inyo. Depende na lang po siguro sa sitwasyon. Kung hindi naman po inaabuso, kung hindi naman po kayo inaabuso na sa inyong kabaitan, ay mas maganda po yung magpakumbaba muna ang isa sa inyo. Kung gusto nyo po mag-work ang inyong relationship.
ang ugali po ninyo na yan na masyado po kayong maunawain, ay magkakaroon din po yan ng magandang outcome para po sa inyong love relationship. Kung mahal nyo po yung inyong person at gusto nyo na magtagumpay ang inyong relasyon, ay magkakaroon po ng magandang resulta ang pagiging maunawain at pagiging mapagmahal at pagiging supportive mo sa iyong partner at sa iyong relationship. Yan po, magkakaroon po ng tagumpay ang maganda ninyong pagsasama. Or at the end, ay magiging maganda po ang inyong pagsasama. Yan po. Sana po ay magustuhan nyo po itong aking reading at paki-like, share at subscribe po ng aking YouTube channel. Maraming salamat po. God bless.